Wala pang kasiguraduhan kung hanggang kailan mananatili sa mga evacuation center ang libo-libo nating kababayan na apektado ng pagsabog ng Bulkang Taal. Marami sa kanila walang nadalang gamit ng ilikas noong sumabog ang Taal. Pangunahin daw nilang kailangan mga damit, malinis na maiinom na tubig, pagkain at face mask. Iba't ibang grupo at ahensya na ng gobyerno ang nagtutulong-tulong para umagapay sa kanila. Kaugnay niyan, kasama natin dito sa studio si Social Welfare Spokesperson Irene Dumlao. Magandang umaga, Irene. Magandang umaga, Ma'am Ruth. Magandang umaga din po sa lahat ng nanonood ng inyong programa. Okay, Irene, yung status muna ngayon ng ating evacuees at anong ginagawa ng DSWD for them? Okay, Ma'am Ruth, no, mula po nung Sunday, ang departamento ay nasa ground na po. Ang ating field office Calabarzon ay nakapag-deploy na po ng quick response teams para mag-assist dun sa mga naapektuhang residente. In fact, ang ating pong buting secretary, no, Rolando Bautista, ay nandun po nung linggo at hanggang madaling araw po na personally he supervised yung pong pag-transport o pag-ferry ng mga apektadong mga residente doon sa Santo Tomas Gymnasium. No? Initially, that was the consolidating area before it became an evacuation center. So, ang DSWD ay patuloy ang ginagawang koordinasyon sa local government units and yung pag-assess po noong mga pamilya na naapektuhan nga po nitong So sa figures nyo, ilan na yung natulungan? Ano na yung mga nagawang tulong, yung funds released? Okay, as of 6 a.m. today, Ma'am Ruth, meron na po tayong naitala na mahigit 8,000 families or more than 38,000 individuals who have been affected. And itong figures na ito, sila po ay, itong mga pamilyang ito, mga apektadong mga individual, ay nasa 159 evacuation centers po in Batangas, no? And in Cavite. Mahigit 1 milyon na po worth of assistance ang naibigay ng DSWD at patuloy po na maradagdagan ito dahil patuloy pa rin naman yung ginagawa nating assessment at pagbibigay ng tulong sa mga naapektuhan. 1 million pesos? Mahigit na po. Yun, pero parang ang liit na since Sunday, ano? Dahil In what form? Yes, ito po yung mga pinamimigay nating mga family food packs. Ito rin po yung mga sleeping kits. And mga iba pa pong relief items na ibinahagi na po natin. Nag-umpisa po kasi tayo doon sa Laurel, Batangas. And ngayon po, patuloy yung binibigay natin. Dahil nga po, ang mandato ng DSWD is to provide resource augmentation sa mga local government units. So on the first 2 days usually of a disaster, local government unit po muna ang nagpo-provide, no, ng relief assistance. And then kapag na-deplete na po yung kanilang resources, that's the time that they ask augmentation support from the national government. So yung 1 million pesos na ilabas nyo ay augmentation pa lang yan kasi nga what you're explaining, LGUs muna, local governments. Yes. Pero meron ba tayong, magkano na po yung naalat natin na pondo just in case kasi sinasabi nga ng FIVOX, hindi natin masabi kung pwedeng weeks, pwedeng months magtagal itong pag-aalboroto ng bulkan. How ready are we kung magtagal to just in case? Yes, ang DSWD po may standby funds na mahigit 300 million. We also have stockpiles of more than 180 family food packs amounting to more than 70 million. And meron rin po tayong available food and non-food items amounting to more than 500 million. At ito po ay naka-ready po, no? Naka-preposition ng mga ito. Handa po nating ipabigay sa mga the figures that you mentioned, mga ilan magtatagal yan? I mean, with the evacuees that we have now, you're saying 38,000 individuals affected. Would you have, Yes, we really could not provide the exact number kung how many days po natin magagamit itong naka-preposition natin na goods. But what we could provide you as an assurance, no, to the public is that sufficient ang ating mga naka-preposition na goods. Okay. Hindi, banggitin ko lang sa iyo kasi may mga reactions sa Twitter na bakit daw nga panay yung paghingi pa daw ng donasyon ng gobyerno. Ito si Jordan sa Twitter, may mga hindi pa siya magagandang salita. Sinabi niya, nasan daw yung bakit nang hihingi ang gobyerno ng donasyon para sa mga apektado ng Taal? Nasaan ang mga tax na binabayad natin? May budget na nakalaan para sa mga ganito. Bakit umaasa sa donasyon? Sabi ni Jordan. Ito naman sabi ni Dominic, nasaan ang gobyerno dahil may pondo naman para sa kalamidad sa Taal? Same thing, nasaan daw yung mga taxes? How would you respond to those comments? Is the government asking for help or do we, like what you're saying, do we have enough
for now? Well, yes, para po sa DSWD, no, we have sufficient naman po na preposition goods. As I've earlier mentioned, we have standby funds and stockpiles. Now, of course, yung pong mga private groups and individuals are not naman po precluded from giving donations. No, we recognize na meron naman po talagang Gustong tumulong. Oo. So pag ganun po, we encourage them to coordinate with the Department of Social Welfare and Development or the NDRMC para po mas ma-manage natin ang maayos itong mga donations. Kesa din yung dumidirekta pa, kasi medyo magulo rin pag didirekta sila doon sa lugar. Well, they could also coordinate naman po with the local local DRAMC. Meron din tayong mga incident command post sa mga evacuation centers natin. No? So, pwede rin naman po silang makipag-coordinate. So doon sa mga gusto talagang tumulong at magmagandang loob, ano ba ang pinakakailangan pag mga ganitong klase ng kalamidad? Para po sa DSWD, no, lalong-lalo na po sa Calabarzon Field Office namin, meron na po kaming call for volunteers para po sa repacking ng mga family food packs. So, pwede po silang makipag-ugnayan sa aming opisina o pwede rin naman po silang dumiretso sa aming National Resource Operations Center dito po sa Pasay City. At pwede po... Volunteers yan? Yan, itong mga volunteers. Okay. Now, yun naman pong mga groups and individuals na gustong magbigay ng karagdagang donasyon, pwede po silang makipag-coordinate sa Department of Social Welfare Development Central Office and sa NDRMC. Gaya nga ng nabanggit ko, Ma'am Ruth, gagawin po natin ito para mas maayos yung pag-manage ng mga donations. Oo, pero pag in terms, ayan, pinapakita natin yung mga gustong mag-volunteer. No? In terms of mga gamit, anong pwede nilang i-donate? Ano bang pinakakailangan? Kanina nakita ko yung sabi ng reporter namin, mga damit, even daw yung mga underwear. Kasi wala talagang dala yung mga families na lumikas no? Ano pa bang ibang pwede nilang ibigay? Well, ang DSWD, meron din po tayong mga kits na binibigay. Kasama po yan dun sa mga non-food items na ibinabahagi natin. Ang ano lang po, Ma'am Ruth, banggitin po lang natin, ongoing po kasing assessment na ginagawa natin sa mga evacuation centers. So from there, nade-determine po natin ano yung kinakailangan ng mga naapektuhan na nasa mga evacuation. Okay, marami pa tayong pag-uusapan. Makakasama pa natin mamaya si DSWD spokesperson Irene Dumlao para pag-usapan naman yung pagtulong sa mga na-trauma. Ito na monitor ko to kahapon, sabi ng mga mayor doon, marami daw sa residente nila na-trauma kapag konting galaw lang daw or pagyanig na nararamdaman. So pag-uusapan natin yan mamaya. Kasama pa rin natin dito sa studio si DSWD spokesperson Irene Dumlao. Irene, nakita natin kanina, 'di ba, yung umiiyak pa yung isang babae dahil naalala niya raw yung nangyari nung pagputok ng bulkan. Sabi rin ng mga mayor, yung mga bata daw sa mga evacuation center talagang nag-iiyakan pag may konting pagyanig. Anong signs na yan ng trauma? Anong pwedeng gawin? Okay. Noon nga pong yesterday, no, doon po sa interagency meeting, DSWD was tasked together with Department of Health para po sa provision ng psychosocial interventions dito nga po sa mga naapektuhang residente at mga individual na nasa mga evacuation centers. Parte po yun ng mandato ng DSWD to provide technical assistance to the local government units para po masiguro na maayos yung pagpapatupad ng mga proseso sa evacuation centers. Kasama na dito yung pagbibigay ng psychosocial interventions. Well, of course, napaka-importante nito dahil kinakailangan nating tulungan ang mga naapektuhan to rebuild or restore their normal psychosocial functioning. Okay. So anong pwedeng gawin? Diretso tayo. Yes. Para po sa mga adults, meron po tayong counseling na ginagawa. No? Ina-administer po ito ng ating mga social workers who have been trained to provide such interventions. Para naman po sa mga bata, nagbibigay po tayo ng mga developmental activities such as child therapy, play therapy, group activities. Ginagawa po natin ito para nga sila ay makarecover from the trauma brought about by this incident. Do we have enough, what do you call them? Are they counselors or ano ba tawag sa kanila? Yes, our social workers no, oo. are trained. Ganon din po yung ating mga local social welfare development officers. At gaya nga po ng nasabi ko, nakikipag-ugnayan tayo sa Department of Health kasi if necessary, i-refer din po natin sila sa mga services that are offered by this particular agency. Yung mga bata naman na walang pasok, paano binibridge yung mga days na wala silang pasok? Is that also under DSWD or DepEd? Yes, yung sabi ko nga po, may mga developmental activities tayo na ginagawa para naman po dun sa mga bata. Kagaya nga po ng play therapy, mga group activities. Binibigay po natin, the package of services na binibigay po natin, kasama po doon sa rehabilitation program ng ating departamento. Yung post-disaster, di ba? Ano pa yan? Oo. We have emergency shelter assistance. Okay. Meron rin po tayong mga cash for work.
Meron rin naman po tayong, ang napaka-importante dito, Ma'am Ruth, no, na what we would like to emphasize is that ina-assess po natin ang ating mga Depende lapid. sa communities. And depende po doon sa pangangailangan nila. From there, we define the appropriate interventions and assistance para po sa kanila. Okay, maraming salamat kay DSWD spokesperson Irene Dumlao.